Hello, hello, hello. Kamusta? Kamusta ka? Today may gagawin tayo. January 17, ini-invite tayo ng Nordic. So, ang gagawin natin mamaya sa Nordic ay magbibigay ng kapangyarihan, anting-anting at happiness, syempre mga wisdom, experience sa buhay natin na talagang gumagana, at yun yung isi-share natin mamaya sa kanila. So, see you Nordic. Syempre, dapat ikaw panoorin. Mga topic ni Prof. Eli naman, aware ba kayo na ang topic ko din ay Pepe. Siyempre, di ba dapat balance? Di ba dapat balance? So, paano mag-enjoy si Gigi kung ang Bibi? Dapat magkasama si Bibi tsaka si Gigi! Yeah! Totoo ba talaga ito mga pinag-uusapan natin dito? Yo, palakpak naman tayo. Sabihin mo thank you. And sabihin mo sa nag-sponsor mo, thank you. And sabihin mo sa lahat ng mga core ng Nordic, thank you. And syempre dun sa mga haligi, yan, sila Process, diba, sila Prof. Chris, yan, sila Prof. Eddie, sa lahat ng President. And syempre, Mentor Saro, yun yung mga talagang, yun yung mga umbrella ng Easy Life 1. So sabihin natin sa kanila ay thank you. Yan. And syempre, ba't ko sinasabing thank you? Kasi ako, ang basic lang naman lagi ng topic ko. Gusto niyo ba maging maganang buhay? Yes! So, ako naman, para mas maging maganang buhay mo, may mga tips ako na gagawin mo para gumana ang buhay. Diba? Yung ring, alam niyo ba yan? Okay. So, para mas maging maganang buhay mo, napaka-simple, basic, pero hindi easy. Pero pag na-master mo at ginawa mo ng paulit-ulit, pag ito na master mo, yayaman ka. At sure ball yun. Sure ball yun, yayaman ka. Pag ito ginawa mo. Tatlo para mas gumana ang buhay. Alam niyo ba yun? Ano ba yung number 1? Hindi nyo alam. Number 2. Number 3. Number 4, hindi nyo alam. So basic lang naman para mas gumana ang buhay natin, mo, ako, at tayo lahat dito, mahalaga na ako, minamaster ko tayo yung huwag magalit, number 1. Gusto nyo ba yung may ganung weapon kayo? Yung huwag kang magalit, lahat sa iyo ay maganda, kahit bagsak na lahat, masaya ka pa rin. Diba? Kahit sabihin mo may pinagdadaanan ka, nahanap mo pa rin yung maganda, yung mabuti, yung maayos. Diyan sa puso, kahit dilim na dilim ka na, maganda pa rin nakikita mo. Gusto mo ba yung gano'n? Yes! Mag-start yan sa'yo. Tama? Sa'yo. Kaya mahalaga na dapat pag may mga ganitong training, mga ganitong events, dapat ang i-program mo lagi sa utak mo, dapat puro positibo. Kasi pag ang utak mo tumakbo ay positibo, kahit sobrang negative yan, challenge na pinagdadaanan mo sa buhay, sigurado ako ang tingin mo dyan maganda. So kahit anong pagdadaanan mo, bagyo taan yan, o anong challenge yan sa buhay mo, ang tingin mo dyan maganda. So ibig sabihin, hindi ka na magagalit kung yung lahat ang tingin mo ay maganda. Kasi lahat sa'yo ay may message, may purpose. Bro, tao lang ako, nagkakamali ako, yes. Pwede ako mag-isang ayon doon, pero kaya mong hindi magkamali. Tingnan mo, pansinin mo, ano mas pipiliin mo? Negative, positive? See, kaya mo bang piliin ng positive? Positive always? Kaya o kaya? Kaya. Halimbawa, kayo. Lahat kayo dito, first time, may nagpapadala sa yung pera, may hawak ka malaki. Kasi talagang nangyayari sa inyo, di ba?
May pinagdadaanan kang challenge sa buhay. Ano mas pipiliin mo? Gagamitin mo ba yung pera na hindi sa'yo? Na dapat, ito ay may purpose to, may message to. Ano mas pipiliin mo? Gagamitin mo o hindi? Kaya naman pala, pero bakit may sumasablay? Kasi nga, yung awareness nila masyadong mababa. So, dapat aware ka na mahalaga sa'yo na dapat alam mo ang pipiliin at wala na. Yun lang ang dadaanan mo, dalawa lang. Boyfriend ka, magmamahal ka, ikaw ang may gusto niyan, hindi mo destiny yan. Kung magbo-boyfriend, girlfriend ka dahil mga bata kayo, mapusok kayo, kayo magsasuffer dyan. Tama? Kaya mas ipapriority nyo dapat yung business. Dapat aware ka na ito ginagawa mo para sa pagyaman mo, para sa pag-asenso mo. At hindi ito madali. 3 years. 3 years mong gagawin to. 3 years. Kaya? Subukan natin, 3 years. Kasi yung 1 year dito, marami kang process na dadaanan. Ang pinakabatindi dito, yung worst case na dadaanan mo, yung inner self na kalaban mo, na yun yung pinagdaanan ko. 10 years ago nung nagninegosyo ako, nung nagiging entrepreneur mindset ako. Nire-reject na ako ng nanay ko, ng kamag-anak ko, ng pinsan ko, kakilala, friend, katrabaho. Tapos ako, nire-reject ko rin yung loob ko. Parang hindi ko pala talaga kaya kasi sinasabi nila hindi ko kaya. Guys, dapat ang lagi mong ilid dito sa training, sa pagbuhat, sa pag-aral, sa pag-develop, ang unang-una mong i-develop dito, ang i-training mo dito, alam mo walang iba kundi sarili mo. Hahanap ako ng iba, bro, para lumaki ang grupo ko, para magpasaya. Huwag ka na maghanap, simulan mo, pasayahin ang sarili mo. Tama? Eh, napaka-basic lang naman talaga eh. So, anong gagawin mo? Kaya kailangan mo ng training. Kailangan mo ng program. Yung ECI president, yung prof mo, yung mentor mo, yun yung tutulong sa'yo para ibago yung program ng utak mo. Kasi yung utak mo, yan yung magpupus sa'yo para kunin yung pangarap mo. Yan yung dedepensa sa mga negatibo na dadaanan mo. Since positive lahat ng nakikita mo at pinapasok mo din sa kukote mo, magiging positibo ang buhay mo. Nakukuha nyo? Eh, simple lang naman eh. Bro, dapat maging positive. Kaya po talaga maging positive. Kung positive na talaga ang ipinapasok mo sa utak mo. Kaya aware ka dapat. Kasi paglabas mo dito, programming yan, set kaya ng brain mo sa utak mo. Kaya nga may mga billboard ka, may mga advertise, kasi pinoprogram tayo para bumili ng ina-advertise nila. Kaya ikaw, pag nagnenegosyo ka doon sa Facebook mo, kasi yung mall mo, huwag kang titigil sa pagpo-post. Sa pagpo-post ng umaga, tanghali, gabi, sa pagpo-post. Kasi tatatak yan doon sa loob ng Facebook mo, sa mga tao na doon sa Facebook mo at bibili sila. Kasi hindi ka tumitigil sa pagpo-post. Program ng tawag doon. Kaya kung hindi mo ipoprogram yung utak mo sa pagyaman, bira ka lang ng bira, imagine mo yung puro ka lang palabas ng palabas, anong mangyayari sa'yo? Parang kayo, ako lang yung magbato sa'yo, huwag nyo akong batuhan ng energy. Ano mangyayari sa akin? Ano? Hindi, mas lalakas ako. Kasi mindset ko to. Kasi may mga ganon, dapat nakadepende ang speaker doon sa magbabatuhan. Hindi. Dapat ako ang hawak. Dapat pagtayo ko dito, dapat ibibigay ko yung best ko sa inyo. Makinig ka man hindi, wala akong pakialam. Basta ang importante, maibigay ko yung best ko. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Tama? Okay man ako ngayon, mamimili ako anong kotse ko. Pero ang point ko, dapat pakinggan mo lagi yung mga sinasabi ng mga pro mo. Kasi nga ang programming, andyan lang. So kailangan mo i-program yung utak mo lagi sa pagyaman, sa pag-asenso. Kahit sobrang negative na, ipihit mo ang utak mo. Kaya pag may accident, may away, pag hindi mo kayang ipihit yung utak mo, program ka na agad. Kaya ikayo, pag napagsabihan, iyakin, tampuhin, yung sinabi ni Prof. Saro kanina, hindi ka naman matampuhin, hindi ka naman tampururutin. Yan yung environment mo, na program ka lang. Alam mo ba ang puso mo walang matayan, walang pandinig yan, walang bunganga yan, para magdalgal, para magsalita? Ang meron lang yan, puro pagmamahal. Nakukuha nyo? Maging parehas, maging patas.
Tama o tama? Kasi lahat tayo gusto yumaman eh. 10 years, ako ganun din ako. May pinagdaanan, ups and down, ups and down. Pero mas pinipili ko na mas maging mabuti, mas maging maayos. Maraming challenge. Pero kaya mo talagang piliin ng maganda. Kaya mong piliin na maging parehas. Kaya mong piliin na maging maayos na hindi ka nang lalamang sa kapwa mo. Tama o tama? Ang tanong, gusto niyo bang yumaman? O ikaw ang magpipihit ng utak mo. Ikaw ang magpo-program ng utak mo. Kaya pagka umating ka ng mga training, kaka-training, napoprogram ng utak mo sa pagyaman, sa pag-asenso, sa pagganda ng buhay. Kaya dapat, napaka-disiplina na dapat aware ka lagi sa iniisip, nararamdaman, sinasabi, sa ginagawa, even sa paglalakad. Dapat aware ka doon kasi ang basic para yumaman ka, dapat mataas ang awareness mo. Tama o tama? Ba't kayo natutulala? Ba't ganyan ganyan tingin sa akin? Kasi naaalin yung mga utak nyo. Napoprogram yung utak mo, gumagaan pakiramdam mo. Para ka ng tingri at yun na gusto mo nang kunin yung pangarap mo kasi naaalin mo yung utak mo. Naaayos. Pag nakaalin kasi ang utak, kahit anong challenge pa yan, kaya mong protektahan yung utak mo. Kaya ikaw pag tinatanong ka, oh may pupuntahan tayo, may training. Prof, paano prof? May problema prof. Pag ganun pa ang lumalabas sa bibig mo, Diyos ko, malayo ka pa. I-program ang utak mo sa pagyaman para yumaman ka. Kaya dapat, audio, programming, basa, programming. Yung pag-swipe mo, nagbabasa ka, bumabaw niya, nagpo-program ka. Pero ang pinakamagandang programming talaga, pag natutulog ka, lagyan mo ng headset yung tenga mo, wala siyang magagawa. Papasok siya sa memory bank mo. So pag pumasok dyan, yun yung lalabas sa bibig mo. Kaya pag lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin, yun yung naririnig at nakikita mo. Kaya pag ang bukang bibig mo mahirap, yun yung nakikita mo, mahirap. Yan ang nakaprogram sa utak mo. Eh bakit sino ba naman ako dati? Dati din naman akong mas worse pa nga eh. Sanay din naman ako. Kaya lang, mas binago ko. Ako ini-educate ko sarili ko. Dinidevelop ko sarili ko. Tinuturuan ko yung sarili ko kung paano maging negosyante, maging entrepreneur mindset. Kasi gusto kong yumaman. Gusto kong magbago ang buhay. Gusto kong kumita ng malaki. Nanay ko, 80 years old. 3 beses na opera. Since may pera ako, wala. Nadudugtungan ko yung buhay. Hindi katulad ng mga pinsang buong ko, yung nanay nila, pinagpapasapasahan nila. Gusto mo ba gawin sa nanay mo yun? Anong pinaka-the best? Kaya dapat i-program mo. Mag-invest ka na ngayon habang bata ka, habang maaga pa. Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo utak mo. Kaya naman talaga eh. Wala bata matanda. Kahit sino pwede. Lahat tayo dito, parehas tayo magkakapatid. Kahit dito, anak tayo ng Diyos. Iisa ang magulang natin, iisa ang Diyos natin. Kung binigay sa amin, ibibigay din sa iyo. Yun nga lang may gagawin ka. May gagawin ka talaga. Kaya yun nga yung mga gagawin mo. Dapat pag may mga ganito, dapat attend. Sige lang, training. I-develop mo lang yung utak mo. Walang reklamo, walang rason. Sige lang, bira lang ng bira. Kasi ang magbe-benefits naman yan, walang iba kundi ikaw. Yung mga taong nasa paligid mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, yung mga taong na umiikot sa iyo, sila yung makikinabang ng mga pinagagawa natin yung mga mahal natin sa buhay.